naiiyak ako ngayon kasi napanood ko yung yung sa vlog ni Yuki. Pero nung time kasi na to, nandun din ako. Pero umuwi kasi ako kasi nga kailangan ko mag-rest dahil bagong opera ako. So, eto, panoorin nyo. Ayan o. Anong ginawa niyo? Sorry, di ko sila eh. Alam niyo ba? Birthday niya ngayon! Grabe kayo! Gusto ko lang naman magpapabait sa inyo. Alam niyo ba birthday ko ngayon? Di ko naman sinadya eh. Sinabi ko sa inyo, asarin lang natin, hindi nyo isusunod sa akin. Eh bakit ba? Di ba lagi tayo happy niya? Gusto ko lang naman mag-celebrate. Nung mag-isa ako kaya kasama kayo kahit alam ko hindi niyo ako tanggap. Gusto ko lang magpakabayan. Di ba yan? Gusto ko na magbago. Pero pinipilit niyo pa rin ako maging masama. Ano ba kasalanan kong ginawa sa inyo? Ano ko tinitiis lahat? Kasi kasi Arias, sinasaktan din kasi kami sa mga masasakit kong salita. Kuya, masakit lang yung salita ko kasi yun yung way ko para ipagtanggol yung sarili ko eh. Kasi wala namang ibang nakakaintindi sa akin. Kung hindi ko tatapangan, paano pa ako? Paano ko kayo lalabanan lahat? Pag sinasabunutan ako ng mga anak-anakan mo, kuya, may nagagawa ka po ba? Wala naman, di ba? Eh, kasi nga masama ka din sa amin. Alam nyo ba mga kapatid, na panood ko yun, parang kinukurot yung heart ko kasi parang umiral sa akin yung pagiging ate ko na oo, 2 years ago, minsan naman din siyang dumaan sa buhay namin pero hindi lang naman puro masasamang memories yung meron kami, kundi meron naman din good things at good side. So, medyo na-hurt ako sa part na gano'n na pala yung pinagdadaanan niya ni Jutes. And wala kaming kaalam-alam. Ang alam lang kasi namin is parang ang sama niya sa amin, binabastos niya kami, which is gano'n naman kasi talaga yung pinapakita niya without knowing na gano'n pala yung nararamdaman niya. Actually ako, wala lang, parang naawa lang ako sa kanya sa part na yun kasi sa totoo naman din, kahit naman ganun si Yani Jutes, feeling ko dahil na lang din sa mga pinagdaanan niya based din dun sa sinabi niya. So, kaya naging ganun din siya, naging ganun siya katigas, kung bakit pinagtatanggol niya at pinaglalaban niya sa amin si Adrian kasi hindi niya naman talaga din naranasan yung love na gusto niyang mahanap. Hindi ko alam kung sa family or sa friends or kung hindi ko alam kung si Adrian yung parang nagiging safe zone niya. Kaya ngayon lang nag-sink in sa akin na, oo nga. Kaya siguro ganito tong batang to kasi may ganun siyang pinagdaanan. So, sa ate na lang din, ako nararamdaman ko din minsan yun kasi si ate, wala naman ding ate, di ba? So, may mga alone time din ako, may mga ganun din akong moments sa life ko. Pero ang importante naman is nandyan palagi yung mga kapatid ko para sa akin. Unlike kay Aryan na nag-iisa. Ayun lang, parang gusto ko siyang puntahan, parang gusto ko siyang ihag ngayon. Ganun. Sa akin, ang naging lesson na lang din nito is, kumbaga, wag tayong mag-judge kaagad sa kung ano yung kinikilos or kung ano yung ginagawa ng isang tao. Kumbaga, alamin natin kung bakit siya nagkaganon, anuhin natin, kamustahin natin siya, wag ba rin tayong panghinain ng loob na maging mabait sa isang tao kahit ganun yung pinapakita. Yan lang.